Kamakailan lang, muling yumanig sa mga pangunahing balita ang pamahalaan ng Pilipinas dahil sa mga bagong iskandalo ng korupsyon. Detalye ng mga ulat ang di umano'y maling paglalaan ng bilyon-bilyong pondo ng bayan. Perang nakalaan sana para sa kritikal na infrastruktura at serbisyong panlipunan. Ang muling paglitaw ng mga kasong ito ay nagpasiklab ng malawakang galit ng publiko at nagbunsod ng panawagan para sa pananagutan mula sa matataas na opisyal na sangkot sa hayagang pagnanakaw sa pera ng taumbayan. Ang korupsyon ay hindi lang tungkol sa ninakaw na pera. Ito ay tungkol sa ninakaw na kinabukasan. Kapag nawala ang tiwala sa gobyerno, ang tunay na halaga ay masusukat sa mga serbisyong ipinagkait at sa mga pangarap na nawasak na malalim na umaapekto sa lipunan at sa mga tao. Isipin ninyo ang pondo ng bayan na nakalaan sana para sa mga ospital at gamot na lihim na sinisimot. Ano ang resulta? Nagkaroon ng gumuguhong sistema ng kalusugan. Pahirapan sa pagpila sa mga pampublikong paggamutan. Hindi makakuha ng tamang lunas ang mga may sakit. At dumarami ang mga kamatayang sana ay naiiwasan. Dahil lang sa ang pera para sa pangangalaga at pag-aalaga sa kanila at sa kanilang pagpapagamot ay naglaho sa bulsa ng mga tiwali. Ang maling paglalaan ng pondo na ibinubukod sana para sa pagtatayo ng mga ligtas na kalsada o matitibay na tulay patungo sa personal na bank account ng isang individual ay nagdudulot ng mga kahihinatnan na lumalabis pa sa simpleng abala. Ang resulta ay sunod-sunod na mga infrastrukturang na kompromiso, mapanganib na mga biyahe at sa huli, mga malalagim na trahedya ang nangyayari na sana ay naiwasan. Ngunit naglalagay palalo sa panganib sa buhay ng mga inosente araw-araw. Bagamat sumisigaw ang balita sa pondong inabuso at tiwalang tinalikuran, ang mas dakilang katotohanan ay ito. Ang diwa ng Pilipino ay hindi nasisiraan. Sa bawat sentimong ninakaw, isang panawagan sa katarungan ang lumalaki sapagkat ang tunay na pagbangon ng bayan ay nagsisimula kung saan itinatanim ang integridad. Para mapanatili ang integridad, may mga posibleng hakbang na kailangan ipatupad para mapaglabanan, mapigilan at maiwasan ang katiwalian. Una, mga estratehiya sa paglaban sa korupsyon. Ang epektibong paglaban sa korupsyon ay may iba't ibang panig na nakatuon sa pagpigil, prevention, pagpapatupad, enforcement, at reforma sa institusyon. Mga panukala sa pagpigil, nilalayon ng mga estratehiyang ito na bawasan ang oportunidad at insentibo para sa korupsyon bago ito maganap. Pagiging bukas at pagbubunyag, transparency and disclosure. Pag-atas sa mga opisyal ng gobyerno na ibunyag ang kanilang mga ari-arian at kita. At tiyakin na ang mga budget ng gobyerno, proseso ng pagbili, procurement at paggawa ng desisyon ay bukas sa publiko. Pagpapabilis sa burokrasya, streamlining bureaucracy, pagbabawas sa mga hindi kinakailangang hakbang sa regulasyon at mga punto ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga mamamayan at opisyal na maaaring maging oportunidad para sa panunuhol, bribery. Halimbawa, ang paggamit ng digital na serbisyo para sa mga gawaing gobyerno, e-governance, serbisyo publiko batay sa kakayahan, merit-based public service. Tinitiyak na ang mga empleyado ng gobyerno ay kinuha, na-promote at binayaran batay sa kakayahan, merit, hindi sa koneksyong pampolitika at binabayaran ng sapat na sahod upang mabawasan ng insentibo para sa iligal na kita, edukasyon at etika, education and ethics, pagpapatupad ng sapilitang pagsasanay sa etika, ethics training para sa mga kawani ng gobyerno at pagsasama ng edukasyon laban sa korupsyon
sa kurikulum ng paaralan upang itaguyod ang isang kultura ng integridad. Mga panukala sa pagpapatupad, enforcement measures. Kasama rito ang paghahanap, pag-uusig at pagpaparusa sa mga gawaing tiwali, malayang ahensya laban sa korupsyon, independent anti-corruption agencies, pagtatag ng mga espesyal, sapat ang pondo at malayang ahensya na may kapangyarihang mag-imbestiga at mag-usig ng mga kaso nang walang pangingialam sa politika. Proteksyon sa nagbunyag, whistleblower protection. Paglikha ng matatag na legal na balangkas upang protektahan ang mga individual na nag-uulat ng korupsyon mula sa paghihiganti. Mahihigpit na parusa, strong penalties. Tinitiyak na ang mga batas ay may kaakibat na sapat na mabigat na parusa, kabilang ang pagbawi ng ari-arian at mahabang pagkakakulong upang magsilbing panakot deterrent. Reforma sa institusyon at politika, institutional and political reform, kalayaan ng hudikatura, judicial independence. Tinitiyak na ang mga hukuman ay malaya sa impluwensyang politikal na nagpapahintulot sa mga hukom na magdesisyon ng walang kinikilingan, impartially, sa mga kaso ng korupsyon. Kalayaan sa pamamahayag, freedom of the press. Ang malaya at independenteng media ay nagsisilbing tagapagbantay ng publiko na naglalantad ng mga kaso ng korupsyon. Ikalawa, papel ng mga pandaigdigang organisasyon, role of international organizations. Malaki ang papel ng mga pandaigdigang organisasyon sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga pamantayan, pagsubaybay sa pagsunod, at pagbibigay ng teknikal na tulong. Ang laban ay hindi pa tapos dahil ang katiwalian ay hindi ganap na nawala. Komplikado ang kalikasan ng tao. Ang mga estratehiya laban sa katiwalian, ang transparency, pagiging bukas, accountability, pananagutan, justice, katarungan, at education, edukasyon ay hindi lamang mga salita sa papel, kundi mga hiblang hahabiin sa mismong tela ng lipunan. Sa paglipas ng panahon, ang mga estratehiyang ito na palaging pinagtatalunan at pinipino ay magiging nakaugat na kaugalian. Ang mga sistema ay matatag, ang kultura ay pinagtibay, at ang mga tao ay dapat maging mapagbantay. Ang kadiliman ay hindi maaring talunin ng isang bayani lamang, kundi ng kolektibo o sama-samang liwanag ng isang lipunang may sapat na kaalaman, may kapangyarihan at may etika.